Galit na galit guys, itong mga kalaban ng bayan, mga dilawang think kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit naman may managalit? Paano ba naman kasi tinanggal ni Pangulong PBBM ang kanilang special non-working days, yung People Power Ed sa Budol Revolution na yan, next year? Abay, deserve naman. So, ganito kasi yun guys. Di ba ngayong taon, pinagbigyan na ho ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga kasapi ng mga dilawan na makipag-reconcile for peace, for unitement sa ating government. Eh, hindi nakinig. Sinagad yung pasensya. Napuno na. 'Di ba? Napuno na yung presidente. Kaya anong ginawa? Tinanggal. Ito kasi yung last year, 'di ba? Last year, I mean nung February. Sabi ni Pangulong PBBM, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gives a message in commemorating the 37th anniversary of EDSA People Power Anniversary today, February 25. Ngayong taon lang yan, nung February. Kasi last year, hindi naman ho presidente si Pangulong PBBM noon. Pero anyway, sabi niya, Marcos urged Filipinos to seek peace, unity, and reconciliation. So, basahin natin ang message para makakuha kayo ng, alam nyo ba, yung context natin sa content natin ngayon. As we look back to a time in our history that divided the Filipino people, I am only with the nation in remembering those times of tribulation and how we came out of them united and stronger as nation. Once again, I offer my hand of reconciliation to those with different political persuasion to come together as one in forging a better society and that will pursue progress and peace and a better life for all Filipinos. 'Di ba? Tumatawag ho si Pangulong Bongbong Marcos ng reconciliation, peace and unity. Message niya yan noong February 25, ngayong taon lamang ho. At madami namang mga loyalist nga ang nagalit sa totoo lang kasi bakit mo pa binigyan ng message yan? Eh, irrelevant na yung mga yan. Siyempre, hindi pa natin alam kung ano nga ba yung totoong pakay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano yung kanyang totoong intensyon kung bakit siya nag-message niya. Ngayon, klarado na binibigyan niya ng tsansa, binibigyan niya ng pagkakataon itong mga dilawang think na to, itong mga dilawan na to na makipag-reconcile sa administrasyon. Kasi guys, alam nyo naman na si Pangulong PBBM bago mag-decide yan, pinag-isipan niya na mabuti, bago yan magsalita, meron na yung mga, di ba, may mga plans na yan. Kaya nga lang, imbis na makipag-reconcile, itong mga dilawang think, nagmatigas. Matigas kayo sige. Pagbibigyan ko kayo. Ito yung sabi kasi ng mga dilawang think, ng mga kalaban ng bayan. Imbis na makipag-reconcile, ang ginawa nila, talagang nagmatigas. Sige, patigasan na. Sabi dito, no apology, no reconciliation. Group slams Marcos unity remark during EDSA anniversary. Kita nyo, maganda na nga yung message ng ating Pangulo. Nagmamagandang loob na nga lang, di ba? Ang gusto lang naman ho ni Pangulong PBBM ay magkaisa tayo. Magkaroon ng peace, unity, reconciliation. Pinagbigyan na kayo. Hindi kayo nakinig. So ngayon, ito yung message nila. Sabi dito, ng mga dilawang hitad na think, there will be no reconciliation as long as Marcos families continue to deny their crimes and refuse to apologize, distort history, and spread false version, fail to pay taxes correctly, and hold to remaining ill-gotten wealth. Sabi yan ni Manuel. So, yung pinaka-point ko dito, bakit ho maghihingi ho ng sorry? Bakit ho mag-a-apologize ang pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos? In the first place, guys, wala naman silang kasalanan. Kasi kung may kasalanan sila, dapat noong 37 years pa, nakulong na sila. 'Di ba? Dapat noon pa sila nagsama-sama sa kulungan kung may kasalanan. Kasi guys, hindi naman yung hearsay yung pagbabasihan natin dito, kundi yung judgment ng korte.
Then kapag sinabi ng korteng kulong sila, hindi dapat nakaraan mga ilang taon, fast few years ago, ilang presidente na yung dumaan, di ba? Tatanga-tanga kayo, ba't hindi nyo napakulong? Tapos ngayon gusto nyo humingi ng tawad para magkaroon ng reconciliation. So si Pangulong PBBM pa yung magbebeg sa inyo. Ano kayo? Gold? Sila na nga yung tinapaktapakan nyo. Sila na nga itong siniraan nyo. Kayo na nga itong naghari for how many years in the politics of the Philippine history. Diba? Madugong labanan-laban sa kanila. Winalang hiya nyo. Diba? Hindi kayo naging makatao. Tapos si Pangulo pa, ang pamilyang Marcos pa, yung manghihingi ng sorry sa inyo, na wala naman silang kasalanan in the first place. Tingnan yung mga logic ng mga hitad na to. So ngayon, okay. Sabi nila, kasi may message yung Malacanang about dito sa February 25. Ito, a statement of the Office of the President for not declaring EDSA People Power Revolution as non-working holiday. Sabi dito, the Office of the President maintain respect for the commemoration of EDSA People Power Revolution. However, it was not included in the list of special non-working days for the year of 2024 because February 25 falls on a Sunday. So, sinasabi dito na itong February 25 ay Sunday daw. Kaya, wala nang holiday kasi Sunday naman. Pero guys, nakikita nyo ba yung logic dito? Kasi, noong 2018, tingnan nyo 2007, EDSA People Power, February 25, Sunday. Special non-working days. Holiday pa rin. Noong 2018, same din. Ganun din. Holiday din noong 2018. Sunday din siya. Holiday din. Diba? So ngayon, ano yung message dito ng ating government? Diba na, although nire-respeto niya naman itong EDSA People Power, pero syempre, napuno na din eh. Diba? Napuno na yung tao. Napuno na sa kagaguhan nyo. Napuno na yung tao sa ginagawa nyo. Kasi imagine, binigyan na kayo ng tsansa. Kahit sana linggo ngayon, linggo next year, yung February 25. Hindi na ginawang holiday yan. Kasi nakikita nyo naman yung intention ng message, di ba? Nung mga nakaraang holiday. Di ba linggo? Holiday din naman. Ngayon, hindi na naging holiday. Parang ginawa na lang palusot ang linggo. Pag gusto, may dahilan. Pag ayaw, diba? Maraming dahilan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, ano nga ba yung message dito? Na magtino kayo. Ganun lang naman. Napakasimple. Pagpatuloy pa natin. There is minimal socio-economic impact in declaring this day as a special non-working holiday since it coincides with the rest the day for most workers and laborers. So, ginawa na lamang ho yung palusot. Well, in the first place, kahit linggo noon, ginawa pa din tong holiday. Nagigets nyo? Diba? So, yun na nga, nanggagalaiti sila. Nagagalit sila. Well, deserve naman na hindi nagawin tong holiday. Kasi guys, in the first place, diba, ay binigyan na kayo ng pagkakataon na mag-apology, makipag-reconcile na lang kahit walang sorry. Parang kalimutan na yung nakaraan. Hindi nyo pa din ginawa. Ngayon, patigasan. So ngayon, nanggagalaiti sila. Wala eh. Pinagbigyan na kayo. Binigyan na kayo ng chance. Ang dami ng panahon na binigay sa inyo. Hindi kayo nakinig. Hindi kayo, diba, nagmatigas kayo. Kung usapang patigasan din, go. Patigasan pala. Tapos ngayon, magagalit kayo na hindi nire-respeto, ganito, ganyan. Nare-respeto pa din naman kayo sa pag-celebrate nyo ng February 25 EDSA People Power Revolution. Pero the way na hindi nyo din respetuhin ng ating Pangulo din, diba, gantihan lang yan. Natuto na yung tao. Natuto na rin tumabla at humabla sa inyong mga hinayupa kayo. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mimali Junior, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.